Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin siya sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Alright mga kababayan, so medyo nakakainis lang talaga itong mga sagutan ni Auntie Claire no, dito sa isang reporter kung saan tinatanong yung kondisyon nitong si Bongbong Marcos no, na ngayon ay nasa ospital nga mga kababayan at may iniindang karamdaman. So ang hinihingi nitong reporter mga kababayan ay isang medical bulletin kung saan andoon nakapaloob kung ano yung kondisyon at kasalukuyang status ng Pangulo. So bakit nga ba mahalaga no, na dapat nating malaman? Of course kasi si BBM mga kababayan ay head of state no, sa kanya nakasalalay yung national security, foreign relation, mga investors. So kinakailangan ay talagang transparent no, yung gobyerno kung ano bang kalagayan. At itong medical bulletin sana mga kababayan ang tatapos dito sa mga fake news no, o yung mga haka-haka na nababalitaan natin kung ano na ba talaga yung kalagayan ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi once na naglabas ng medical bulletin, ito po yung gagawin ng kanyang attending physician o sino mang doktor ang humahawak sa case nitong Pangulo natin, ay talagang siya yung magbibigay ng assurance kung ano na ba yung takbo o kaso ng kanyang pasyente, kung okay ba, nagiging grabe ba, o critical na ba ang kalagayan. So yun yung ilang mga bagay na pwedeng ilagay or maibahagi sa atin itong medical bulletin. So hindi naman lahat kinakailangan i-disclose. Ang kinakailangan lang talaga bilang isang head of state ay talagang karapatan natin no, na malaman kung ano yung kalagayan ng ating ama no. Kumbaga minention niya ngang ama ng bansa na feeling natin ama nga ba? So, hindi natin maramdaman, 'di ba? So, again, ayan yung ilan sa mga dapat at kinakailangan gawin ng administrasyon ng Marcos no, na ipakita yung transparency, kasi yung itong medical bulletin mga kababayan ay pagpapakita ng transparency din sa mamamayan, kasi syempre ayaw naman natin no, na hindi na pala tayo kayang pamunuan ng Pangulo dahil sa kanyang iniindang sakit, at dapat na no, na kumilos yung ating gobyerno pagdating dyan. Pero syempre pinanindigan nga nitong si Auntie Claire Nino na okay naman daw ang kanyang boss no, at wala namang karamdaman siya no, siya kontento siya sa ganung statement no, sa ganung impormasyon. Pero ang taong bayan, lalo na itong mga reporter na itong mga kababayan, siguro feeling ko gigil na to si ate no, nagpipigil lang to kung hindi lang siguro sila nandiyan at hindi lang professional way. Nako siguro
ako nga, habang pinapanood ko parang nakakainis, 'di ba? Siyempre, kailangan malaman ng publiko, kasi napakarami ng fake news ang lumalabas 'no. So hindi natin alam, wala tayong basehan kung ano talaga yung, totoong nangyari dun sa pangulo 'no. Hindi naman puwede tayong, mag-ano lang, makuntento lang tayo sa kung ano yung sinabi nito ni Auntie Claire at nang walang nilalabas 'no, na, medical bulletin na siyang magpapatunay ng, status talaga ng, pangulo. Kasi mahalaga 'to mga kababayan 'no, kasi siya yung head of state. Kinakailangan talagang malaman 'yan at para maiwasan yung, fake news, yung mga haka-haka tungkol dito sa pagkakaospital ng, pangulo ng Pilipinas. Kasi mga kababayan, kinakailangan natin ng, reassurance 'no, na kaya pa tayong, pamunuan ng, pangulo despite na ito nga yung mga naririnig natin na tsismis na kesyo malala na o hindi. Kasi itong medical bulletin sana, siya yung magiging batayan natin 'no, na ito yung, katotohanan at, ito yung, puwedeng pangtapat 'no, sa mga fake news na kumakalat ngayon sa social media. So we deserve 'no, na malaman yung, katotohanan dahil tayo din naman 'no, yung, nagbigay sa kanila ng mandato sa, pangulo 'no, na, mamuno sa atin. So kailangan natin malaman 'no, maging transparent sila at itong, medical, bulletin yung, isa sa mga way para maibigay yung reassurance lalo na sa mga foreign, investor, 'di ba, yung mga namumuhunan dito sa ating bansa. Siyempre dapat alam nila kung ano na nangyayari dahil hindi puwedeng, ganito yung mangyayari sa head of state 'no, dahil ito ay, may kaakibat na, national security. Ayan, alam niyo na 'yan 'di ba kung kaya niya pang ipagpatuloy yung kanyang, trabaho bilang, head of state 'no. Ayan yung mga ilang mga bagay na ano diyan, hindi yan basta-basta mga kababayan. Kaya itong sagutan ni Auntie Claire na nakakainis 'no, na alam niyo yun parang para sa akin parang balagbag yung pagkakasagot niya dito sa reporter at hindi ako kontento sa ganitong, sagutan. So much better na gawin na lang nila, maglabas sila ng medical bulletin nang sa gano'n ay, manahimik 'no, kumalma yung taong bayan at, matapos na yung, issue 'no, na kung ano-ano yung, lumalabas na speculation patungkol dito sa Pangulo ng Pilipinas. So ito kasing, medical bulletin kapagka nailabas 'to siyempre magbibigay 'to doon sa mga kababayan natin ng, kapanatagan 'no, na talagang, transparent ang, gobyerno nitong Marcos na 'to sa atin. Kasi the more na ang dami na kasi niyang trust issues na ginawa 'no, kaya talagang mahirap ng paniwalaan yung mga lumalabas sa bibig nitong, si Auntie Claire 'no. At, yun siyempre siya nagre-rely lang siya dun sa kung ano yung sinabi ng, pangulo kuno sa kanya at ayun lang naman yung pinifeed niya sa mga reporter at sa atin na manonood, which is hindi tayo kontento sa ganong bagay. Kasi kinakailangan talaga natin yung, resulta o kung ano man yung, totoong, nangyayari sa kalusugan ng ating pangulo. Kasi mahirap mga kababayan na pamunuan tayo ng, hindi naman na, capable 'no. So alam niyo na 'yan mga kababayan kaya nag-iingat din sila sa kanilang mga galaw kasi nga siyempre ang successor nila walang iba kundi si VP Sara Duterte kung sakaling, anumang mangyari na hindi maganda sa, pangulo 'no, kahit saan naman, na may vice president 'no, so sila yung hahalili kung hindi kaya na magtrabaho. So, yun lang naman yun, wala namang shortcut diyan. Again mga kababayan, para sa akin wala namang mali dito sa hinihingi 'no ng, reporter na sana 'no yung kanyang attending, physician o kung anumang, doktor yung humahawak sa kanya ay, magbigay ng, medical bulletin upang nang sa gano'n ay maisapubliko 'no yung, kasalukuyang, status ng ating, pangulo 'no at, hindi na magkaroon pa ng marami pang, tsismis o fake news para at least itong, medical bulletin yung magiging, basehan kung ano nga ba yung, sitwasyon ngayon, yung kasalukuyang sitwasyon ngayon ni Marcos, ni Bongbong Marcos 'no. At, wala namang masama diyaan at, sana itong si Auntie Claire 'no mag-isip muna kung bago bumuka yung kanyang, bibig. Oo, kasi parang ano, balagbag yung pagsagot niya dito na yung pangulo naman daw ang nakakaramdam o katawan niya naman daw yung nakakaramdam. Siyempre iba pa rin kapagka, doktor 'no, professional yung, tinanong mo lalo na, ganitong, karamdaman yung,
ano dito, nakasalalay, 'di ba? Kahit sabihin mo na mild lang 'yan at hindi critical, deserve pa rin 'no ng Pilipino na malaman yung katotohanan at pati ba naman 'yan ay ipagkakait. So ayun lang mga kababayan, nakakainis lang talaga itong video na 'to na dumaan sa newsfeed ko kaya talagang ginawa natin ng reaction video. At kudos din dito sa ating reporter 'no na talagang pinipilit niyang alamin yung katotohanan. Ramdam kita ate 'no, talagang nakakapikon kapagka ganito yung maayos yung tanong mo pero ganito yung balik sa'yo ng tanong. So, sana 'no ano tayo, makatanggap tayo ng maayos naman na tugon mula sa kampo ng mga Marcos. So again, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.